Laganap na vote buying, disenfranchisement, red tagging sa mga kandidato at nakababahalang pagpalya ng mga makina. Ilan lang ang mga ito sa laman ng report ng iba't ibang International Observers Mission sa 2025 midterm elections sa Pilipinas. Kabilang sa mga naglunsad nito ang International Coalition for Human Rights in the Philippines o ICHRP, Asian Network for Free Elections, ASEAN Parliamentarians for Human Rights at ang European Union. Layunin nilang bantayan ang eleksyon sa bansa sa gitna ng naitalang mga anomalya sa mga nagdaang taon. The European Union received an invitation from the government of the Philippines and the Commission on Elections to observe these elections. And therefore, based on that invitation, the EU decided to deploy an election observation mission. Pero ilang araw bago ang eleksyon, tinanggalan ng full access sa pagpasok sa mga polling precincts ang higit sa 200 miyembro ng European Union Observers Mission. Dahil dito, hindi nila nalubos ang obserbasyon sa botohan noong May 12. Pero marami pa rin silang nai-report na maituturing araw na hindi pasok sa international standards ng pagsasagawa ng eleksyon. Nakaranas naman ng surveillance ang ilan sa delegado ng International Observers Mission o IOM, ayon sa ICHRP. Isa rin sa kanilang observers ang hindi pinayagang pumasok sa Pilipinas. Pahayag ng ICHRP, dapat respetuhin ang presensya ng foreign election observers. Mahalagaan nila ang malawak na suporta mula sa iba't ibang bansa para itaguyod ang karapatan ng mga Pilipino sa isang malinis, patas at payapang eleksyon. Ipinaliwanag naman ni Commissioner Leary Rhiannon na wala silang nakitang malaking pag-unlad sa paglulunsad ng eleksyon sa Pilipinas. Lumahok siya sa IOM noong 2022. It creates an atmosphere around the country that this election is not safe and it's not being run in a way that we can have confidence in. That is not a system that's got integrity. It's not a system that is reliable. Kahit mga local election watchdog gaya ng Contradaya at NAMPREL, pinunto rin ang talamak na automated counting machine errors na dahilan para marami ang hindi makaboto. Nakatakdang maglabas ng kompletong ulat ang International Election Observers tungkol sa 2025 midterm elections sa mga susunod na linggo. Those recommendations will contain suggestions that, in our opinion, might improve the electoral processes in the Philippines. It's incredibly critical to rebuild people's faith in the democratic process, and that means it needs to be free, fair and honest.